nagdududa at talagang mahirap baguhin base sa mga dokumentong nakalap po ni Senador Sherwin Gatchalian, itong si Mayor Alice Goo. Kaya po natin binabantayan ito dahil hindi humakumbinsi ang mga senador at taong bayan na siya ay Pilipino at ano ang kanyang negosyo at kanyang ginagawa sa Tarlac before and during eleksyon at ngayon na naging mayor siya. Dahil yung yaman niya, pinagdududahan kung saan galing at yung kanilang mga operasyon. Pakinggan niyo ang ilan sa naging pahayag ni Senador Gatchalian. Ano yung assessment niyo, sir, sa mga inconsistencies and outright? Yan o, tinatanong siya ng media. Una muna, no, yung mga nakuha ko doon, malaking posibilidad na si Mayor Go hindi siya Pilipino. Yeah. Dahil yung kanyang birth certificate ay galing sa tatay niya na nagsinungaling at yung mga impormasyon doon hindi rin consistent. At dahil napakaluwag yung proseso sa late registration, magsabi ka lang kung ano yung nasa isip mo, mag-declare ka lang kung ano yung tingin mong makaka-benepisyo sa'yo, yun na ilalagay sa late registration mo. Pero makikita natin na itong birth certificate, marami kang pwedeng puntahan eh. Isa na dito maging kandidato. So, kung merong mga taong may balak na pumasok sa politika o may balak na patakbuhin sa politika, pwede silang pumasok via late registration. So, ito yung isang nakikita kong problema. Kaya, naka-issue ng birth certificate na puro hindi mahanap kung saan yung tao, hindi Pilipino yung mga, o hindi Filipino yung mga nakadeclare doon, ni yung marriage, yung pagkakasal nila, walang dokumento na magpapatunay na kasal si Angelito Go at si Amelia Go. At si Amelia Go, walang birth certificate. So, ibig sabihin, wala siya. Hindi siya pinanganak sa Pilipinas. Walang ganun na tao sa ating bansa. So, yan ang isang nakikita kong naging usapan sa hearing. Isa pa yung tingin ko mas malaki ang sindikatong nag-ooperate dito. Wow. At nakikita ko na hindi lang human trafficking, pati money laundering, pumapasok na itong mga pogo. At hindi natin alam saan nanggagaling yung pera. Nanggagaling sa drugs, nanggagaling sa human trafficking. At nakita natin na may mga taong pumupunta dito para ipasok yung pera nila at gumawa ng hindi magaganda tulad ng pogo. At hindi rin maalis ni Mayor Go na hindi siya kasali doon dahil lahat nakaperma siya eh. Maganda yung kwento niya, maganda yung kanyang mga excuses, pero kung titignan mo yung dokumento, nasa sentro siya ng mga transaksyon na ito, kaya hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya alam yung nangyayari. Well, alam nyo sa takbo ng hearing sa Senado tungkol dyan, medyo local, naging national, naging international na kasi pinagdududahan kung lehitimong Chinese or Filipino o kung lehitimong Pilipino o baka nga Chinese national. Kasi nga po, wag po kayong magsasawa sa isyong ito hanggat hindi natin nahanap ang tunay na katotohanan dito kasi nakataya po ang seguridad ng ating bansa. Just imagine kung totoo yung sinasabi ni Senador Gatchalian na posibleng money laundering, posibleng drugs, halos lahat ng illegal ay posibleng nangyayari sa Banban Tarlac. Noon, nakaraang mga panahon. Nakaraang administrasyon na sinasabing naging malapit ito sa nakaraang gobyerno. Ang lupit, di ba? So, pag tayo nagsawa dito, baka hindi lang Mayor Alice Goo ang dumating sa bansa. Baka magulat tayo may maging iba pang mayor na baka Chinese din, national, may governor o kung ano man na posisyon sa ating pamahalaan. Abay, delikado tayo. Nandyan at agresibo ang pananakop, pang-aagaw ng China sa West Philippine Sea. Pangharas sa ating mga Pilipinong mangingisda. Pangharas sa lahat ng ating mga kababayan at pati yung pagsira ng ating coral, ng ating likas na yaman sa West Philippine Sea. Tapos mga sisingitan pa tayo ng kaduda-duda at pinagdududahan talaga ang nationality nitong mayor na ito. Kumadagdagan pa ito. Imagine kung ginagawa nilang money laundering, labag sa batas yan.
illegal drugs, labag din sa batas yan. O anumang activities meron sila. Ang pinakamasakit yan kung sila pa nga ay nag-spy ng China laban sa Pilipinas. O baka nga yung mga yan kunwari lang negosyante, turista, yung pala naman baka mga member na yan ng People's Liberation Army ang kanilang mga kapartner dyan. Abay, delikado. Kaya ako sa akin pong pagiging broadcast journalist at vlogger, palagay ko enough na para pansamantalang suspindihin ang mayor na ito para makontrol ang lahat. Kasi habang nandyan siya, habang nag-iimbestiga, pwede nang tumakas yung mga kasapakat niyan. Pwedeng takasan tayo dahil nabulabog sila. Kaya kung makukontrol yung mayor, makukontrol yung buong Banban, Tarlac ng local and national government, hindi na ho natin makukontrol, hindi na ho pwedeng gumalaw kung ano man ang illegal activities nila. Kaya palagay ko enough na yung lumabas na mga sa investigasyon at kaduda-dudang pahayag para siya ay i-hold, kontrolin, or suspindihin temporary. Pwede namang may power po ang local government, Department of Interior and Local Government, na disiplinahin, suspindihin pansamantala ang isang elected official kung under investigation o pinagdudahan. Lalo't igit ang issue rito, national security. Masyado lang kasing mabagal itong si Secretary Abalos Ewan ko kung pinaggagawa nitong DILG Secretary natin. Dapat itong ganito, automatic gumagalaw siya. Abogado naman siya, alam niya yung batas. Alam niya ang jurisdiksyon ng kanyang departamento. Alam niya ang hangganan ng authority ng isang local executive. Ang pinag-uusapan dito, hindi basta korupsyon. Ang pinag-uusapan dito, baka naging espiya, baka magiging threat na sila ng ating bansa. So, dapat to, Mr. Secretary, gumalaw ka naman. Hindi ho pwedeng lagi na lang kayo naghihintay sa investigasyon ng ibang departamento at ng ibang ahensya ng gobyerno. Dapat may sarili kayong galaw. At ako ay naniniwala. Hindi kita inuutusan, nakikiusap na lang ito bilang mamamayan, bilang Pilipino, bilang vlogger, bilang mamahayag. Gumalaw na po kayo. Enough na ito para temporary suspendihin. Wala naman hong violation sa pagsuspendi sa temporary. Alam niyo sa ibang bansa, ang isang kahit na anong opisyal ng gobyerno sa Estados Unidos, sa malaking mga bansa, pag pinagdudahan ang mga galaw, madali ka agad nilang suspindihin. Madali nilang i-hold ang mga asset at under investigation para hindi makagalaw. Dito sa atin, ilang linggo na, buwan na, pinag-uusapan ng kadududang galaw, nakakadudang galaw, wala pa rin ang ginagawa ang national government Kasi ang national government lang ang pwedeng magsuspindi dyan. Hindi ko alam kung mayroong authority ang Office of the Governor na magsuspindi ng mayor. Palagi ko pwede lang silang magrekomenda para aksyonan ng Department of Interior and Local Government. Ang hirap naman dito sa ating ibang opisyalis ng gobyerno. Kailangan panturuan kung anong gagawin nila. Pambihira naman kayo.